Kaya po, mga kasama, huwag nating kakalimutan. Bukod sa Caro ni Bonifacio, nandito tayo parang ipaabot sa inyo sapagkat yung ibang mga kasamahan natin medyo may konting kalituhan pa. Ano ba? Sa kasaysayan ng Pilipinas, alam nyo, may edad na rin po ako eh. Marami ng administrasyon yung pinagdaanan ko at tuloy-tuloy na nakikipaglaban para sa manggagawa at sa mamamayang Pilipino. Pero itong administrasyon na ito ang pinakakurap. Napakakurap po. Kinakailangan makipaglaban tayo para sa karapatan ng manggagawa at sa mga Pilipino. Alam nyo ba, dahil dito sa krisis na ito, itong korupsyon sa flood control, ang dami nating kasamang manggagawa na apektado, tanggal na sa trabaho sapagkat halos lahat ng kumpanya konektado sa construction ay layoff na. Ang ibig sabihin yan, ilang daang libo na naman ang mawawalan ng trabaho. Yan ay malamang sa malamang sasama na roon sa araw-araw na umaalis sa Pilipinas ng ibang bayan para maganap ng trabaho na ayon sa datos mga kasama, umaabot ng 6,000 araw-araw ang nangingibang bansa para makapaganap ng trabaho sapagkat dito wala silang oportunidad. Sa makatwid, malaki pa ang sakripisyong aharapin natin. Itong krisis nito sa flood control, kung matatandaan nyo, si BBM mismo may sabi. Anong sabi ni BBM? Nung alam niya na matutuklasan na ng mamamayang Pilipino ang napakalaking korupsyon, sinabi niya doon sa SONA, diba? Una, nagyabang. Mga kababayan, sa administrasyon ko, na 2-3 taon pa lang, almost 5,000 flood control na ang natapos. Alam niyo yung sinungaling, diba? Ang kalaban niyan, kalikasan. 2 araw after na nagsalita si Marcos na napakaganda ng flood control, project niya ay binaha hindi lang Metro Manila kundi halos buong Pilipinas. So sa susunod na suna niya, anong sinabi niya? Mahiya naman kayo sa korupsyon. Pero ang problema, hindi naman niya sinasabi kung sino yung dapat mahiya. Ayon sa ngayon, yung mga nangyayari ngayon, batay sa aking pag-aaral, sa analysis ko, malamang sa malamang ang sinasabi ng Pangulo sa panahon na sinabi niyang mahiya naman kayo. Baka yung mga kasamahan niya na binudol siya, malamang kulang ang dinala sa kanya ng mga kasamahan niya. Kaya sila ang dapat mahiya. Kulang. Yan, kulang. Kaya hindi na ako magtatagal sapagkat may magsasalita pa, mainit kanina, mamaya lalakad pa tayo at magkakaroon tayo ng organized dispersal. Alam naman natin na yung mga nandito ngayon ay organisado po yan. No? Oh. Bantayan natin ang ranggo natin. Oh. Bago ako magtapos, nagpapasalamat ako, lalong-lalo na yung mga galing sa probinsya. Yung mga galing sa Bataan, galing Batangas, Cavite, at mga karatig lalawigan ng NCR. At lalong-lalo na yung mga galing sa Mindanao. Kaya mga kasama, itong korupsyon na ito, hindi natin tatantanan. May kasabihan, marahil hindi tayo gaano kalakayan ngayon. Diba? May kasabihan mga kasama na sa isang
libong milyang pakikipaglaban nag-uumpisa sa unang hakbang. Ito marahil unang hakbang pa lang natin. Kaya humanda kayo sapagkat tuloy-tuloy po tayo hanggat hindi natutukoy kung sino ang mastermind na malamang alam nyo na rin po yan kung sino ang mastermind at kinakailangan maisauli yung pera na ninakaw nila at dapat makulong, hindi yung mga nadamay lang kundi yung mga prinsipal at mga mastermind nitong corruption na ito, sapagkat huwag kayong maniwala na hindi alam ng Malacanang. Alam naman natin yung corruption dati sinasabi, corruption sa customs, corruption sa BIR, hindi pa pumapasok yung pera sa kaban ng bayan. Itong corruption ngayon, pera na natin, nasa loob na ng gobyerno na dapat gamitin para sa kapakanan ng mamamayan. Tapos nanakawin lang nila. So kinakailangan mga kasama, bantayan natin tuloy-tuloy. Kayo mga nandito, panimula pa lang ito, hanggat hindi na ipapakulong yung mga responsable kasamang mastermind at hindi natin nababawi yung pera ng mamamayan na sa atin hindi po yan, hindi tayo titigil. Kaya mga kasama, maraming salamat at siguro pagkatapos ng susunod na speaker, so dalawa pa, lalakad po tayo. Lalakad tayo. Huwag kayong aalis sa haray, bantayan natin yung hanay natin sapagkat magkakilala naman tayo sapagkat ako po ay isa sa mga convener ng Maisog at ngayon ay part po ng Save the Philippines Coalition. Bago po ibigay o explain sa inyo ng maikli kung ano yung Save the Philippines Coalition, nais ko po lamang malaman kung meron po bang mga Maguindanawon dito. Pakilakasan po, meron po bang mga Maguindanawon dito? Meron po bang mga Maranao? Mga Tausug? Dito, mga Sama at iba pang mga Bangsamoro. Tayo po sa farm ay hindi nakakalimot sa tulong ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dahil po sa kanya, nagkaroon tayo ng klarong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isa po ako sa gumawa ng batas na yan na ipinasa natin sa Kongreso at si President Duterte po ang pumirma ng batas na yan. Ngunit nung natapos na, nandyan na ang BARM, nandyan na ang block grant, nandyan na ang tulong ng gobyerno sa atin. Yung lahat na nakinabang sa tulong ng gobyerno ay nakalimutan na nila si President Duterte. Nung kinidnap si Duterte at dinala sa The Hague, wala pong narinig na galing sa BARM na kinondem yung ginawa nila. Wala pong leader sa BARM na nagsasabi ng Marcos resign at sila po ay hinahayaan ang katiwalian at lahat ng mga masasamang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya po kami sa Maisog kasama ang iba't ibang grupo noong January 24, 28, 2024, nagsimula po itong movement na ito. Walang iba kundi si President Duterte at si Congressman Sid Umab ang nag-expose ang corruption sa Congress, ang nag-expose sa bicameral insertions, ang nag-expose sa lahat ng katiwalaan ng gobyernong Bongbong Marcos Jr. Marami po tayong rallying ginawa sa Davao, sa Cebu, sa Dumaguete, sa Tacloban, dito sa liwasan ng Bonifacio, at sa iba pang mga lugar. Ngunit, nung nalaman na ng mga maraming grupo na tama po yung ating advokasya, tama po yung ating in-expose, ngayon, sila mismo ang nandyan nagrarally. Sila mismo ang nagsasabi na Marcos resign. Pero tayo po sa Save the Coalition, Save the Philippines Coalition, ay nagkakaisa tayo. Iisa po yung ating advocacy. Iisa po ang ating pinaglalaban.
Marcos resign and follow the law of succession ng 1987 Philippine Constitution. Yun po ang klarong ang ating pinaninindigan. Yun po ang klarong programa nating gustong iparating sa lahat ng mamamayang Pilipino. Wala nang ibang solusyon dito. Wala nang ibang paraan para maihangon natin ang kapwa nating Pilipino. Sobra-sobra na po ang ginagawa nila. Ang latest, no, na ginawa nila sa atin, sinasabi nila sa mga kapatid nating Kristiyano, ang 500 pesos po ay pwede ng pang Noche Buena. Tama po ba yun? Di ba po ba parang sampal yun sa atin? Tayo mga Muslim, nirerespeto natin ang Christmas. Pero bakit ganun po? Kung sila ang kumuha ng pera ng gobyerno, bilyon-bilyon ang kinukuha nila. Pero pag ang Pilipino, magse-celebrate kasama ang pamilya nila sa Noche Buena, ang ibibigay nila 500 pesos. Tama po ba yun? Anong klaseng logic, anong klaseng pag-iisip po yun ang meron ng gobyerno natin? So ngayon, magsama-sama tayo. Alam po ninyo, may nagsabi sa akin, bakit watak-watak tayo? Meron sa EDSA, meron dito sa Liwasan. Alam po ninyo, para po itong David versus Goliath. Kilala po ba ninyo si David? No, sa Biblia, sa Quran. Tayo po, wala tayong bilyones. Hindi natin kayang bilhin ang mga congressman. Hindi natin kayang bilhin ang sino man. Pero ang ating kakampi, alam po ba ninyo kung sino? Wala tayong ibang kakampi kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Diyos po ang ating kakampi. So ngayon, kung hindi po natin makayang paalisin siya ngayon, hindi po nagtatapos ang laban. Marami po itong mga panawagan ng ating gagawin. Isa-isahin natin ang mga Pilipino. Isa-isahin natin ang mga Pilipinong sumasakay sa MRT, sa LRT, na walang pakialam, parang wala na silang nararamdaman. Apathetic na sila, wala na silang nakikita ang pag-asa ng ating bayan. Yung mga kapatid natin nandyan sa mall, lahat sila parang nawawala na sila ng gana. Ang iniisip nila, wala ng pag-asa ang Pilipinas. Pero hindi po. Alam natin na darating ang panahon na yung 100 million Filipinos, ang isa lang ang isisigaw. At ang isisigaw po nila, Marcos resign and Marcos, you are fired. Wala na ang mandato sa'yo. Maraming salamat po. Hello. Maraming salamat, attorney. At lahat ng sasama sa Mindiola, kumain po muna tayo. Ng panahon ni God Andres Bonifacio sa kamay ng mga dayuhan ay siya ring krisis na hinaharap ng ating inang bayan. Tama ba? Kaya mga kasama, tayo'y nagkakaisa na terrible ang krisis ng inang bayan. Krisis sa moralidad, krisis sa politika, krisis sa ekonomiya. Isa lang ang pwede nating mahintulad sa mga nangyayari ngayon. Ang inang bayan ay nalulunod sa kumunoy ng krisis na ito. Ano ang dapat nating gawin? Sagipin, isalba, iligtas ang inang bayan sa ganoong krisis. Nagkakaisa ba tayo dito? Para unang hakbang na maalis ang krisis na ito, kailangan pababain yung mga highs sa drugs na nasa palasyo. Pababain ang mga hudas, pababain ang mga buhaya. Nagkakaisa ba tayo rito? Ang hahalili, walang iba, kundi ang peace
Vice Presidente, Vice President Inday Sara, the sole, the only replacement in a constitutional succession. Dapat ibasura lahat ng mga formula na inilalatag nila. Caretaker government, military-civilian junta, transition council, at iba-iba pa. Lahat yan ay wala sa ating batayang batas, ang ating konstitusyon. Lahat yan ay illegal. Tayo lang ang nagsusulong ng constitutional succession. Kaya tayo narito ngayong hapon. Kung tayo nagkakaisa dyan, dapat magkaisa rin tayo sa panghuli. Kailangan tulungan natin ang darating na bagong Pangulo, BP Inday Sara, para maituwid ang krisis na ito. Maipatuloy natin ang mga naumpisahan ni Tatay Digong. Maituloy ang mga pagbabago na sana marami ng Pilipino ang nagbenepisyo. Mga kasama, kung buhay ngayon si Andres Bonifacio, wala siyang isisigaw kung hindi, Marcos, you are fired! Marcos, you are fired! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sa naipahayag na kanina, dahil tayo organisadong grupo, magdi-disperse tayo ng organisado rin. Magmamarcha tayo kung saan tayo galing kanina, tungong rekto. Mapalapit man tayo sa palasyo para marinig ng bangag ng bingi ang sigaw ng taong bayan. Marcos resign! Marcos, you are fired! Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Pete Lavino.